that multiplies. So, sa atin po pagpapatuloy, ano ang theme? Ayan. Ano ang theme ng DFCCI Kasile for the year 2024? Sino makakapagsabi? Taas kamay, taas kamay. Sino? Taas kamay ba yung ganon? O, Erwin? Blessed to multiply. Pwede ba natin palakpakan si Kuya Erwin? Di ba last year, ang theme natin ay, or ang goal natin ay each one bring one. So ngayon naman ay blessed to multiply. Ayan. Sa mga nasa FB, o sino ang nakakaalam ng theme ng National DFCCI for this year? Hindi nyo alam? Hindi kayo nag-o-open ng Facebook? Tungkol din sa Kuya PJ, ano? Ha? Relevant to multiply. So, ibig sabihin, lahat tayo ay kasali sa multiplication, lahat tayo ay kasali sa evangelism, lahat tayo ay kasali sa pagpaparami. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, kasali ka din. Hoy, sabihin nyo, wag nyo sabihin sa sarili. Sa katabi nyo, sabi mo, kasali ka din. Okay. So, ang theme natin for this year, actually from last year to this year, is all about multiplication. So, dapat by this time, at least, no, meron na tayong isa na na-invite, kung hindi man dito sa church, sa cell group. Kasi nga, ito yung paalaala palagi o yung sinabi sa atin ng Panginoon na kailangan tayo ay humayo, mag-share ng Word of God. You don't have to go to very far places to share the Word of God, di ba? Mag-share ka ng Word of God in your own market. Paano yung in your own market? Yung kasama mo sa trabaho, yung kapamilya mo, yung kaibigan mo, di ba? Dapat magkaroon tayo ng malalim na burden na sila ay maisama dito sa church, makasama natin sila na sumamba sa Panginoon, makasama natin sila na maranasan ang pag-ibig ng Diyos, maranasan yung kagalakan na nararanasan natin, di ba? We should not be so selfish na tayo lang yung nakakaranas. Bagko sabi, we should go out and share it to as many people as we can. So we are chosen and we are blessed by God to multiply. Okay? So pag hindi nanganganak, anong tawag? Ha? Anong tawag pag hindi nanganganak? Baog. O sabihin mo sa sarili mo, hindi ako baog. O hindi nanganganak na mabubuntis kayo. Ibig sabihin, when you speak of a biblical term, yung panganganak, pag-evangelize yan, pag-share ng Word of God, paghikayat ng mga kaluluwa. Okay, we go to our topic, freedom that multiplies. So if you have your Bibles with you, please open with me the book of Galatians. Sa Tagalog po ng Galatians ay Galatia. Galatians chapter 5, and we're going to read from verses 13 to 16. Ayan. Kung mabagal po kayo maghanap, tignan nyo na lang po dito sa front. Ayan, malaki naman. Sabi po dyan, for you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. For the whole law can be summed up in this one command: love your neighbor as yourself. But if you're always biting and devouring one another, watch out! Beware of destroying one another. Alam nyo, minsan, hindi din natin maintindihan, no? Ano nga ba yung kalayaan?
'Di ba? Pag sinabi na ikaw ay malaya, syempre, hindi ka nakukulong. 'Di ba? Kaya lang, the funny thing is, minsan alam natin kung ano yung pagiging malaya, pero hindi natin alam kung ano yung dahilan bakit tayo malaya. 'Di ba? Or anong gagawin natin dun sa kalayaan na ibinibigay sa atin. So sa marami, pag sinabing kalayaan, ang ibig sabihin sa kanila or ang kanilang pakahulugan ay gawin ang anumang gusto nilang gawin. 'Di ba? Ito na yung naka-mindset sa atin. 'Di ba katulad dito sa Pilipinas, sabi tayo ay malaya, malayang magsalita, malayang kumilos, kaya wala tayong pakialam kahit na magsalita tayo na nakakaapekto o nakakaapak na sa iba. Wala din tayong pakialam kung yung ginagawa natin ay nakakaapekto o nakakasakit na sa iba. So ginagawa natin yung gusto nating gawin, thinking that we are free. We were given freedom to do anything, but not thinking that whatever we do, there are consequences. Diba? Sino dito yung nakakaalam ng third law of motion ni Newton? Third law of motion ni Newton. Walang titingin sa cellphone. Ha? Ano yung third law of motion ni Newton? Ayan. Hulaan ko. Mababa kayo sa science, no? For every action, there is an equal and opposite reaction. Okay? Lagay mo nga dyan, Kuya PJ. Sorry ha, hindi ko na. Newton's third law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. Ako ba yun, Kuya PJ? So, ibig sabihin, if you do something, kahit na iniisip mo na yun ay karapatan mo, syempre, meron yun babalik sa'yo. Diba? May consequence yung ginawa mo. It might be good and it might be bad. Depende syempre dun sa ginawa mo. Kaya maraming tao, masyadong naaabuso yung kalayaan, no? Yung paggamit ng kalayaan sa kanilang buhay. So, lagi nating tandaan na ang kalayaan, it has its own limit. Hindi ko mo sinabi na you are free, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Di ba? Ano yung limit ng kalayaan? Sabi, it should not violate the rights of others. Dapat mong isipin na yung ibang tao may kalayaan din. Kung may kalayaan ka na sila ay utusan, di ba? May kalayaan din sila kung gusto kanilang sundin. You cannot impose what you like or what you command them to do. Kasi kung ganon, mawawala naman yung freedom nila. So, ibig sabihin, naabuso mo naman yung freedom mo. Kahit sa batas, di ba? Dito sa Pilipinas, malaya tayong gawin ang gusto nating gawin, but not at the expense of disobeying the law. Kasi, pag sinuway mo yung batas, anong mangyayari? You would end up in prison or in jail. Pag nasa jail ka, hindi ibig sabihin, hindi ka na malaya. So, hindi tayo ipinanganak na mga prisoner. Hindi tayo dinisti ng Diyos na maging mga preso. But, sabi, yung choices na ginagawa natin, yun ang naglalagay sa atin sa prison. Diba? Yung mga maling desisyon natin, mga maling ginagawa natin sa buhay natin. So, ano ba yung dapat nating malaman when we talk about freedom? One, sabi, freedom comes with responsibility. Kala ko, tulog na naman si PJ eh. Tulog ba si PJ, Jonah? Batuin mo nga. Pag natutulog po si PJ, kala mo, panggabi kasi ata si PJ eh. Di siya matulog sa gabi kaiisip. Sa trabaho niya, kaya naman. Ay napupuyat si Kuya PJ, intindihin niya na. Okay, one,
freedom comes with responsibility. If you want to do something in your life, you should put in mind, may maaapektuhan bang iba? If you're going to do something, iisipin mo, meron ba akong matatapakan? Meron ba akong masasaktan? 'Di ba? Alam niyo, this is very common. Una, sa businesses. Pangalawa, sa pagmamahal. 'Di ba? Sabi nila, pag mahal mo yung isang tao, ipaglaban mo. Paano mo ipaglalaban? Kung mahal mo yung isang tao, hindi naman ikaw yung mahal. Meron naman siyang mahal na iba. So, di ba? Guguluhin mo lang yung buhay niyo pare-pareho. You should have a responsibility. No? You should consider every action that you do. You should be mindful of every word na sinasabi mo. Of course, we have freedom. We have freedom of speech, di ba, dito sa Pilipinas. Pero, lagi niyong tandaan, wala tayong karapatan na yung salitang bibitawan mo ay makakasira sa iba. Wala tayong karapatan na sabihin yan. So you should consider, if you see something wrong with someone, hindi mo kailangan sabihin yan sa iba. Alam mo si ganito kasi yan eh. Diba? It happens kahit sa loob ng church nangyayari yan. Pag meron tayong hindi gustong ginawa or ginagawa ng ating kasamahan, we normally comment. No? Pero, lagi natin tandaan, minsan ang pinakamalungkot pa, pine-Facebook pa natin. Kunyari, magpo-post tayo ng quotation, pero ang pinatatamaan naman natin yung tao. But the problem is, hindi naman nasosolve nun yung problema. Mas lalo lang pinalalala nun yung problema. Kung gusto nyong ma-solve, di ba yung problema, mabago yung tao, you talk directly to the person. Alam mo, napansin ko lang to. Di ba? Dapat ganito. Ako, I've learned that in my life. Although, I'm very careful of how I'm going to say it. Of course, hindi naman ako perfecto, nagko-comment din ako sa ibang tao, but I make it sure na nasasabihan ko yung tao na yun na, ganito, ganyan, dapat ganyan. Okay? So, sabi nga, freedom comes with responsibility. Kung free ka na pagsabihan ng iba, you should think, paano ko ba ito masasabi na hindi ko naman mayuyurakan yung pagkatao ng tao? Diba? So, sabi nga, if you want to remain free, you have to conduct yourself in a way that will not cause you to lose your freedom. Kasi pag nagkamali ka, di hindi ka na malaya magsalita. Kasi, sabihin, ayun na naman to. Nanchichismis na naman. Di ba? Parang yung the boy who cried wolf. Lagi siya nagsisunungaling o nung bandang huli, hindi na siya pinaniwalaan. Nawala na ng sense yung salita. So, inilalagay mo yung sarili mo sa alanganing kalagayan kapag hindi ka nagkaroon ng responsibility dun sa freedom na ibinibigay sa'yo. Di ba? Pahalagahan natin yung ating kalayaan. Sabi, yung mga nakalaya na sa bisyo, wag na tayong bumalik sa bisyo kasi aalipinin tayo ulit nun. Hindi natin mapipigilan yung sarili natin gawin. Kung dati, manginginom ka, di ba? Or meron kang bisyo na hindi mo mapigil at binago ka ng Panginoon, wag mo nang balikan yun. Kung dati, chick boy ka, or playgirl ka, di ba? Wag mo nang balikan yun. Alam niyo ba nakaka-addict din yung pagiging playboy at playgirl? Kala mo. Ano yun, Ate Yam? Di ba? May mga tao na hindi sila masaya pag walang karelasyon. Kaya pag nag-break dun sa isa, maghahanap na ulit ng bago. So, hindi ganun ang buhay. No, you should be responsible. We should be responsible with the actions that we do. Kung pinalaya ka na ng Diyos sa isang bagay na umaalipin sa iyo before, huwag mo nang balikan yun kasi pinalaya ka na ng Lord dun eh. Nakita ng Panginoon na nahihirapan ka na nga dun, kaya inalis ka niya, tapos ikaw naman balik ka ng balik.
Di ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang babalik. So tayo mga mananampalataya, tayo mga nakakilala sa Panginoon, meron din tayong kalayaan. Di ba? Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na pumili. Pero katulad nung law of motion ni Newton, lagi natin tandaan, for every action that we do, meron niyang consequence. It may be positive and it may also be negative. So sabi, kaya responsibility natin bilang mga mananampalataya na pamuhayan yung kalooban ng Diyos, pamuhayan yung katuwiran ng Diyos sa buhay natin para talagang ma-maintain yung freedom. Ano yung freedom? Freedom from sin. Kasi ito yung very reason kung bakit ang Panginoong Jesus pumunta dito sa lupa para maging malaya tayo. Di ba? Kaya nga sa preaching, yung mga kahit ng mga nakaraan natin ng mga preaching, lagi nyo naririnig na sinasabi natin, no, kahit ni Pastor, we were given life. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Ngayon, nasa sa atin na yung kalayaan para piliin kung paano natin gustong matapos yung buhay natin. Di ba? Walang pipigil sa inyo, sa atin, kung paano natin gustong gawin yung buhay. And nakikita niyo yan sa buhay natin ngayon, di ba? Meron ba dito nagsasabi sa inyo, huwag ka magtrabaho dyan, huwag kang titira dyan, huwag kang matutulog, huwag mong gawin to. Walang naggagawa nun. We are all free to do. We can go to church late, we can be absent to church, although kinakamusta namin kayo, pinapaalalahanan, but we cannot force you to do anything na pwede niyong pagdesisyonan. But always remember, at the end of our lives, merong consequence lahat ng ginagawa natin. Parang kasalanan. Ano sabi ng Bible? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin ba nun, pag nagkasala ka, mamamatay ka? Bigla na lang titirik yung mata mo, bigla ka na mawawala ng hininga? Diba? Spiritually speaking, when we say na the wages of sin is death, ang death na pinag-uusapan dito ay ang pagkawalay. Ibig sabihin na break yung relationship mo sa Diyos. Nagkakaroon ng paghihiwalay kasi ayaw ng Diyos ng kasalanan eh. Ikaw naman or tayo naman, sabi, man by nature is sinful. But, salamat sa Panginoon kasi ibinigay niya sa atin ang Holy Spirit para magpaalala sa atin ng mga bagay, no? At ibinigay niya din ang kanyang salita para magpaalala sa atin ng mga bagay na dapat at hindi natin dapat ginagawa. Kaya we were given life, but sabi, it's up to us how we want to end it. Tayo ang gagawa nung magiging ending nung story ng buhay natin. Diba? You choose. Pwede mong piliin na sa impyerno ka pumunta, pwede mo rin piliin na sa langit ka pumunta. Ngayon ang tanong, paano ba pumunta sa langit? Diba? Magbasa ng Bible. Nandun po yun, nakalagay. We will receive eternal life if we accept Jesus as personal Savior, we confess our sin, di ba? Binigyan niya tayo ng karapatan na maging kabahagi, tagapagmana ng langit. But it doesn't end there. Di ba? Sabi ko nga, we have a responsibility. Meron tayong buhay na dapat inaalagaan. Okay? So, kaya alam nyo, lumabas yung doctrine. Sino yung nakakaalam sa inyo ng doctrine na once saved, always saved? Narinig nyo na yon? Yung doctrine na once saved, always saved. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo ang Panginoon at nakamit mo ang kaligtasan, kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Okay? So, but hindi ganon. Hindi ganon ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Merong isang preacher, sabi niya, parang ganito daw yan, para pasimplihin yung once saved, always saved.
Once shaved, always shaved. Alam niyo yung shaved? Yung nag-ahit. So, pag nag-ahit ka, hindi na ba tutubo yung balbas mo? Ibig sabihin nun, hindi na tutubo? Tutubo pa rin. Kaya pag hindi ka nag-ahit, tutubo pa rin yung bigote mo, yung balbas mo. Kaya ibig sabihin, hindi ka nag-shave. So, ganun din sa salvation. Meron tayong buhay na dapat i-maintain. If we accepted Jesus Christ as our personal Savior, di ba sabi, ang tanging paraan para makarating sa langit ay kapag tinanggap mo ang Panginoong Yesus. But, always remember, meron tayong responsibility. Meron tayong buhay na dapat bantayan. If we don't continue in doing God's will, di ba, nawawala sa atin yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin, hindi genuine yung pagtanggap mo sa Kanya. Di ba? Minsan napilitan ka lang, or naisipan mo lang, or dahil bugso lang ng damdamin. Pero pag talagang tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas na sa iyong puso at hindi sa nguso, di ba? Aapekto ito ng malaki sa buhay mo. You will start living in the will of God. Magkakaroon ka ng kauhawan sa Word of God. Magiging excited ka na pumunta sa church. Magiging excited ka na maging part ng ministry. Hindi ka lang basta-basta pumupunta sa church. Magkakaroon ka ng malalim na passion para sa gawain ng Panginoon. Di ba? So, hindi ko naman sinabi na dapat katakutan natin palagi na, ay baka mawala, hindi na ako maging malaya. Diba? So, hindi tayo dapat magkaroon ng doubt palagi dun sa ating spiritual conditions. Ang mahalaga, palagi sa buhay natin, nasain natin, na magawa natin ang kalooban ng Diyos out of our busy life. Sabi ko nga, if you have time to reach your dreams, if you have time for work, if you have time for your family, you should always have time for God. Yang kulungan, para lang yan sa mga nakakumit ng kasalanan. Di ba? Pag nagdadrive ka, at nakakita ka ng pulis, di ba? Kung wala kang maling ginagawa, hindi ka matatakot. So, ang natatakot lang, yung mga may maling ginagawa. Pag nagdadrive ka na walang lisensya, syempre, pag nakakita ka ng pulis, kakabahan ka na. No? Maliban, hindi mo alam yung violation mo. Meron akong naalala, nagdrive siya na walang seatbelt. So, sa pagdadrive niya, bigla siyang kinawayan ng pulis. Kala niya nagandahan lang sa kanya yung pulis eh. Binuksan pa niya yung kanyang side window, kaya lang, hindi pala nagandahan sa kanya. May violation siya, wala siyang seatbelt. So, anong nangyari? Kinuha yung lisensya niya. So, you see, may consequences. Yung mga mali nating ginagawa. Hindi sa lahat ng panahon, meron tayong magagamit na padrino, di ba? Anak ako ni BBM eh. Ba, anak ako sa labas ni BBM eh. Macaulay. So, hindi pa laging ganon. Pagharap natin sa Panginoon, hindi natin pwede sabihin sa Lord, Lord, abang, lagi pa akong present sa church, hindi pa ako ma-absent. Di ba? Hindi natin pwedeng gamitin yon. So, meron tayong dapat buhay na iniingatan. No? Kaya nga sabi dun sa ano daw yung mga dapat iwasan natin sa buhay natin na sanhi ng pita ng laman? Ano yon? Sabi sa Galatians, yan din, 15:19 to 21. 5. Galatians 5:19 to 21. Sabi dyan, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality. Nandiyan yan, PJ. Sana ikaw? 19. Hindi ko ba nilagay yun? Nilagay ko yan.
When you follow the desires of your sinful nature, the results, ayan, are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, meron ba dito mangkukulam? Hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Kita nyo? Ang bigat ng ano nito, no? Ang bigat ng consequence. Kapag namuhay ka daw dito sa mga sinabi nito, anong kapalit? Hindi ka magiging tagapagmana. Sabi mo sa katabi mo, napakasakit, Kuya Eddie. Di ba nakakalungkot yon? Kung ikaw ay ginawang tagapagmana, pero dahil sa actions mo, decisions mo sa buhay, na disinherit ka. Yun na, parang isa na yun sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa'yo. And alam niyo ba, oftentimes, no? Mas nakikita natin to sa ibang tao, pero hindi natin nakikita sa sarili natin. Di ba, pag ibang tao gumawa nito, pansin na natin eh. Pero kung tayo yung gumagawa, hindi natin masyado nabibigyan ng pansin. And most of the time, yung mga malalaking offense lang dito, yung ating pinupulot, yung adultery, di ba? Yung idolatry, yung pagsisinungaling, yung sorcery, yung pagpatay, yung pag-inom. Pero yung maliliit na part dyan, na pareho din. Kasi wala naman sinabi dyan, itong part na to, kalahati lang ang mamanahin. Yung susunod na part, buo ang mamanahin. Sabi niya, any of this, if you live your life with any of this sin, sabi niya, you will not inherit the kingdom of God. Di ba mabigat? Mabigat ito. But remember, we are free. We are free to choose. But we should be responsible in choosing the life that we want to live. Diba? So, wag nating bantayan yung buhay ng tao, yung mga maling ginawa ng tao. Pagdating sa pagbabantay, mas dapat bantayan natin yung sarili natin. Bantayan natin yung spiritual life natin. Wag nating gawing basis, 'di ba, ng buhay natin yung iba. Yung sila nga laging absent sa church eh. Sila nga walang ginagawa eh. Buti nga ako kahit papano nagsasalita. Kaya buti nga ako kahit papano maaga ako sa church. 'Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, wag niyong gawing comparison sa sarili niyo yung mas mababa sa inyo. Dapat yung mas mataas. 'Di ba? Yung mas mataas. Kung magko-compare lang kayo, wala namang masama i-compare niyo yung sarili niyo eh. Pero kung magko-compare kayo, yung mas mataas sa inyo. Kasi kung i-kumpara niyo yung sarili niyo sa mas mababa sa inyo, hindi kayo mag-i-improve. Di ba? When we speak of giving, katulad niyan, yung pagbibigay, pwede natin i-compare yung sarili natin sa mas mababa sa atin. Di ba? Yung iba nga hindi nagbibigay eh. Buti nga ako kahit papano nagbibigay. Pero, kung i-compare natin yung sarili natin doon sa mas mataas sa atin, mas mai-encourage ka magbigay. Ako, when it comes to giving, I compare myself to my dad. Kasi he gives 20% of his income. Kung ikukumpara ko yung iba ko, yung sarili ko doon sa hindi nagbibigay, hindi na rin ako magbibigay. Or kung magbibigay man lang ako, yung gusto ko lang. Diba? So, sinabi ko lang yun sa inyo, just to give you an insight that if you are to compare yourself, ikumpara mo yung mas mataas sa'yo. Diba? Para para ma-improve mo yung sarili mo. Okay? So, God has given us freedom. Pero, meron din dapat tayong binabantayan na buhay.
Kasi sabi nun sa pangalawa, sabi diyan, freedom is based on resisting our flesh. Meron tayong kalaban na laman. Na ang gusto niyan, ang gusto ng laman, laging laban sa Diyos. Lagi ang gusto niyan yung mga bagay na ayaw ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kung napapabayaan natin yung sarili natin na gumawa, even the smallest sin, sabi, you lose your spiritual freedom. Pag sinabi kasi nating spiritual freedom, napapagtagumpayan mo na yung mga kasalanan sa buhay mo. Di ba? Yung maliit na galit, pag pinabayaan mo yan sa sarili mo, it will become unrepentant on your side. Di ba? Kaya kung halimbawa, lagi ka na lang nahuhuli sa pagdadrive. Matigas ang ulo mo, hindi ka nasunod, hindi naiipon yung trip ticket mo. Yung ticket mo ng violation, hindi ka na mabibigyan ng 10 years. 10 years nga ba? 10 years. Imagine niyo yung 5 years na lang. After 5 years, magre-renew ka na ng license. Ang mahal-mahal kaya. Nakita niyo yung cost, yung consequence, di ba, nung hindi natin pagsunod? It cost us a lot. It costs money, it costs time, it costs your life, it costs your inheritance. It costs everything. Kaya maging maingat tayo. Di ba? Kung tayo ay mainggitin, masilusin, ano mangyayari sa atin? Mawawalan tayo ng contentment sa buhay. Lagi na lang tayong nag-iisip. Di ba? Nawawala na yung temper. Lagi na lang tayong galit. Kasi nga, naiinis ka. Bakit si ganito, ganyan? Bakit siya, ganyan? Ako, hindi ganyan. So kaya sinasabi sa atin ng Bible na ingatan natin ito. At maunawaan natin na we should recognize that your flesh is always at war with God. Meron laging battlefield sa loob natin. Naglalaban yung ating flesh dun sa kalooban ng Panginoon. Diba? Kasi pag sinabi nating lust of the flesh, these are things na that satisfies us. No, ito yung palaging mga ginagawa natin na it gives pleasure to us. Kasi pag sinabi natin mga bagay ng Diyos, madalas yan hindi madaling gawin. Alam nyo ba yon? Hindi madaling gawin. Kasi for you to be heir of heaven, may mga sacrifices ka talagang dapat gawin. Ipapakita mo na karapat dapat yung sarili mo. Di ba sa company, if you want to be promoted, dapat ipakita mo karapat dapat ka dun sa promotion. It's the same thing to be an heir in heaven. Dapat patunayan mo na karapat dapat ka na maging heir sa langit. Di ba? Kaya sabi dyan, kapag tayo ay nakakaranas ng pakikipagbaka siguro mahina na yung battery ko. Mahina na. Natunog kasi. So, kung meron tayong pakikipagbaka sa flesh, sabi pangalawa, tumawag ka sa Panginoon at humingi ka ng kalakasan. So, yung kalakasan natin, nanggagaling yan sa Diyos. Pag hindi mo kaya mapagtagumpayan yung kasalanan sa buhay mo, you ask for God's strength. Nandiyan din yan, PJ. You seek God's help. You pray. And then pangatlo, sabi dyan, just say no. Just say no to the flesh. Di ba sabi, resist the devil and he will flee from you. Pwede mo utusan yung sarili mo. Huwag mong gawin yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Pero kung gagawin niyo yun, wag naman yung nasa gitna kayo ng kalsada, kakausapin niyo yung sarili niyo. Kasi mapapagkamala naman kayong baliw nun. Pwede sa isip lang, di ba?
Or pwede niyo sawayin yung sarili mo. Ako ginagawa ko minsan yun eh. Di ba? Pag sinasaway ko yung sarili ko. Si David nga, inuutusan niya yung sarili niya eh. Kaya nabuo yung kanta na ano, di ba? Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo. Purihin ang Panginoon. O aking kaluluwa. You have the power to command yourself. You have the power to say no. Diba? You have the power to correct yourself bukod sa salita ng Diyos. Pwede mo utusan yung sarili mo na huwag kang mapalubog doon sa maling gawain. Kaya nga, diba, you have to have the will to stop. Kung alam mong mali, tumigil ka na. Diba? Kung ayaw ka makinig sa ibang tao, dapat siguro naman sa sarili mo makinig ka. Yung minsan, sabi, pag daw, si Telma ay ano, kilala niyo naman si Telma, di ba? Yung napasok dyan na laging salita ng salita. Pag yun ay usap ng usap, minsan, naghagalit yun sa sarili niya. May ikaw kasi. Ganun ginagawa niya. So, kagalit niya yung sarili niya. Pero may mga pagkakataon naman, tahimik lang siya. Alam niyo ibig sabihin nun, bati sila. So, kasi si Telma may tama. Pero kayo naman wala mga tama utak niyo eh. So, pwede natin utusan yung sarili natin, huwag mong gawin yan. Sabi nga ni Pablo, sa panahon na ayaw kong manalangin, mas lalo kong pinipilit yung sarili kong manalangin. Why? Dahil alam niya yun yung tamang gawin. Kung may dapat mga bagay tayong i-push sa sarili natin, yun yung mga bagay na alam natin na gusto ng Diyos na gawin natin. Diba? Kung may mga bagay na dapat tayong sabihan na wag, itigil, hindi, yun yung mga bagay na ayaw ipagawa ng Panginoon. And then number 3, freedom must be done in love. Diba sabi dun sa binasa natin, kung isusuma yung lahat ng itinuturo ng Bible, it's summed up to one. Mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Madali ba to? Hindi madali ito. Kasi may mga tao talaga na hindi madaling mahalin. Tingnan niyo yung katabi niyo. Di ba? May mga tao na hindi madaling mahalin. Hindi naman sila salbahe sa'yo, pero tingin mo lang, parang hindi ko kayang mahalin to, nakakainis. Di ba? Nakakagigil. Pero sabi, part ng kalayaan natin, kung tayo ay gagawa, it must be done in love. Alam nyo, ang laman, self-centered yan. No? Lagi yan nakafocus sa sarili. Ano yung makakabuti sa akin? Ano yung mapapala ko? Lagi nakasentro sa sarili. But, kapag tayo ay may totoong pag-ibig sa puso natin, sabi, love is concerned with others. So, hindi ako naniniwala na meron tayong totoong pag-ibig sa puso natin na katulad ng pagkakalikha ng Panginoon sa atin kung tayo ay hindi nagmamahal sa iba. Diba? Kung hindi natin napapagtagumpayan yung mga maling ginagawa. Kasi sabi nga ng Bible, love conquers all. So we love by serving others. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, tayo ay malaya, pero tayo ay lingkod ng lahat. We cannot be prisoners to sin. Bakit? We cannot be prisoners of our past. Pag ganun na nangyari, kung tayo mismo ay mga
preso, di ba, if we are prisoners, hindi natin matutulungan ng iba na lumaya. Pero kung tayo ay malaya, kahit sino pwede natin matulungan. Sabi, love is a natural outgrowth of freedom. If you do things out of your freedom, it should be done out of love. Diba? So, sino ba yung nagbibigay sa atin ng lahat ng meron tayo? Ang Diyos yan. Ibinigay yan freely ng Diyos sa atin. Why? Because of love. Hindi yan ibinigay ng Panginoon yung buhay, yung kakayahan, di ba? Yung talents, yung skills, yung kayamanan. Hindi yan ibinigay basta lang ng Panginoon sa atin. But He gave it freely out of love. It's the same thing with the church. The church is free to love the world. Paano natin mamahalin yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon? Di ba? We should be good to our neighbors. We should help the sinners na lumapit sa Panginoon. Di ba? We should pray for the lost. We should do something to win the lost. We should be a part of the ministry of the church. We should give to the church. We are free to do all these things. Kaya nga sabi, lahat ng ginagawa natin, it has consequences. Siyempre, pag yung ginawa mo na bagay ay ginawa mo nang aayon sa kalooban ng Diyos, maganda yung consequence sa dulo. Pero pag hindi, siyempre hindi din. Di ba? Yung mga nagwiwin ng soul, alam niyo bang iyan ang may pinakamalaking gantimpala sa langit? PJ, anong tawag dun sa ano? Sa crown ng soul winner. Limutan ko. Pero yun, yung paghihikayat ng kaluluwa, yan ang pinaka matindi na korona na reward pagdating sa langit. Diba? Yung mga ginagawa lang natin dito, meron pa rin naman yan. Diba? Meron pa rin gantimpala kasi nga sabi natin, diba, God is a just God. May crown of righteousness, iba-iba yung crowns na yan eh. Tuturo yan sa inyo ni Kuya PJ. Crown of glory. Tama ba, PJ? Crown of rejoicing. So, yan yun. Maraming crowns yan sa langit. Kaya, kasi alam niyo kung bakit may crown? Kasi nga hari yung ating Ama doon. Kaya pag nakapasok ka sa langit, we are princesses and prince. Di ba? Kaya iba-iba yung crown natin sa langit. So, pero ang pinakasabi, the brightest crown ay yung crown ng mga soul winners. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-win ka na ng soul. No? Kaya sa buhay natin, sabi, nilinaw ng Panginoon yan. That if you want to be the leader, you must be the servant of all. You start low. Diba? Matthew 20:25 to 27. But Jesus called them together and said, you know the rulers in this world, lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant, and whoever wants to be the first among you must become your slave. So dapat matuto tayo magpakababa sa buhay natin. We love by building each other up. Magpalakasan tayo, magsuportahan tayo sa isa't isa. Di ba sabi dun sa binasa natin, huwag tayong magkagatan. Huwag tayong magsiraan.
Huwag tayo mag-away-away. But sabi, let us forgive and forget, and let us love one another. Kasi pag hinayaan natin, yung ganong ugali sa loob ng church, magkakaroon ng discord, magkakaroon ng disunity. Diba? Mawawala ang kalayaan natin na sumamba sa Lord. Paano ka magiging malaya sa Lord kung naiinis ka dun sa katabi mo? Diba? Tinatanggal yung kalayaan. So ang bawat isa sa atin dapat lumakad sa banal na may paggabay ng banal na Espiritu. Para ma-maintain natin yung freedom sa buhay natin, pagtagumpayan natin ang kasalanan. Diba? Hindi tayo dapat tumigil or hindi tayo dapat manatili doon sa kasalanan. But every day, sabi, we must walk in the Spirit, we must pray, we must witness, and sabi, we must die in flesh. Dapat mamatay tayo sa laman. Mabuhay yung Espiritu ng Diyos sa atin. So ngayon, ang tanong, what do we do with freedom? Sabi diyan, we bring others to it. Dadali natin yung iba doon sa kalayaan. Ano yung ano na yon? Ano yung kalayaan? Kalayaang maglingkod sa Diyos, kalayaang mamuhay sa katuwiran ng Panginoon, kalayaang magbigay, kalayaang sumamba. 'Di ba? And sabi, kapag na-meet natin yon, we will surely multiply. Why? Because we will have the passion for the lost. So, kaya, wag nating sayangin yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Merong kabayaran lahat ng ginagawa natin. Diba? For every action, there is an equal and opposite reaction. So, if you serve God, you will be rewarded accordingly. You have the freedom to choose, but never forget that the choice you make today will determine the life that you will have tomorrow.